Mga idol, naging puno ng aksyon ang mga naging laban sa Group F, kung saan bawat panalo ay may malaking epekto sa magiging takbo ng standings at sa momentum ng bawat team. Sa unang laro, nagpakita ng solidong performance ang Team China matapos tambakan ang Team Qatar sa score na 83-57. Maagang nakakuha ng momentum ang China at tuloy-tuloy nilang pinalawak ang kanilang kalamangan hanggang sa pagtatapos ng laro. Nanguna sa scoring si Hansen Yang na may 15 points, habang naging malaking factor din ang kanilang matatag na depensa para pigilan ang pag-atake ng Qatar. Pagdating naman sa second game, nagkaroon ng scoring explosion ang Team Japan matapos talunin ang Team Saudi Arabia. Hindi nagpahuli ang Japan sa opensa at patuloy na nagdagdag ng puntos hanggang sa tuluyang lumayo ang kanilang kalamangan. Pinangunahan sila ni Rui Hachimura na nag-deliver ng malaking performance matapos magtala ng 29 points at tulungan ang Japan na makuha ang mahalagang panalo. Sa ikatlong laro, nanaig ang Team Lebanon kontra South Korea sa score na 93-74. Sa pangunguna ni Youssef Khayat na nagtala ng 21 points para sa Lebanon. Dahil dito, nananatili ang Lebanon sa number 1 spot sa Group F na may 6 na panalo at 1 talo. Malinaw na sila ang may pinakamagandang record sa ngayon. At malaking advantage ang kanilang consistency habang papalapit ang mas mahahalagang laban. Nasa pangalawang pwesto ang Japan na may 5 panalo at 2 talo. Dito magiging interesting ang race para sa top spot dahil 1 panalo lang ang pagitan ng 2 team. Kapag natalo ang Lebanon at nagpatuloy naman ang winning run ng Japan, maaaring magkaroon agad ng pagbabago sa liderato. Ang China at Qatar na parehong may 4 na panalo at 3 talo. Parehong may magandang pagkakataon ng 2 team na umakyat. Pero kailangan nilang maging consistent dahil napakaliit ng margin sa pagitan ng mga nasa standings. At para sa South Korea at Saudi Arabia na parehong may 3 panalo at 4 na talo, kailangan nilang makabawi agad. Isang winning streak lamang ang maaaring magbago sa kanilang posisyon. Pero kailangan nilang mahanap ang consistency sa scoring at depensa. Kaya kung susumahin, talagang bukas pa ang labanan sa Group F. Lebanon ang may hawak ng momentum, Japan ang pinakamalapit na humahabol, habang China at Qatar ay parehong nasa magandang posisyon para umakyat. Samantala, South Korea at Saudi Arabia naman ay kailangang gumawa ng malaking adjustment para makabalik sa karera. Mga idol, opisyal nang inilabas ang final 12 players ng Gilas, Pilipinas para sa kanilang laban kontra Jordan bukas. Matapos ang final selection, sina RJ Abarientos at Justin Arana ang hindi nakasama sa roster, kaya tutok na ngayon ang Gilas sa paghahanda para sa mahalagang laban. Sa front court, malaking advantage pa rin ang presence ni Kai Sotto. Ang kanyang height ay maaaring maging susi sa rebounding at rim protection, lalo na laban sa mga big men ng Jordan at Iran. Kasama niya sina Junmar Fajardo, AJ Edu, Carl Tamayo, Justin Baltazar at Kevin Kiambao. Kaya may sapat na size at iba't ibang playing styles ang Gilas sa loob ng court. Pero hindi lang sa frontcourt nakasalalay ang laban. Sa backcourt, malaking papel ang gagampanan ni Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsome, at Juan Gomez de Liaño. May kombinasyon sila ng ball handling, shooting, athleticism, defense at playmaking na maaring makatulong para mapanatili ang tempo at maging mas consistent ang opensa ng Gilas. Isa rin sa mga dapat bantayan ay ang scoring production. Dahil walang naturalized scorer na maaring asahan sa mga clutch situations, kailangang mag-step up ang mga pangunahing local players. Maaaring magkaroon ng mas malaking offensive responsibility sina CJ Perez, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, at Carl Tamayo, lalo na sa mga crucial possessions. Sa depensa naman, kailangan ng Gilas ng consistent na effort dahil parehong physical at talented ang Jordan at Iran. Ang laki at presence ni Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edu, kasama ang perimeter defense ni Scottie Thompson, Dwight Ramos at Chris Newsome, ay maaaring maging malaking factor para limitahan ang scoring ng kalaban. Sa kabuuan, kahit walang naturalized player, hindi naman kulang sa talent ang Gilas Pilipinas. May kombinasyon sila ng veteran experience, young athleticism, size, shooting, defense at playmaking. Ang malaking tanong ngayon, sapat ba ang local lineup ng Gilas para malampasan ang Jordan at Iran?
Dito nating malalaman kung gaano kalalim at katatag ang Gilas Pilipinas kapag wala ang kanilang naturalized player. Mamayang hapon magsisimula ang mga laban sa Group E kung saan sisiklab ang aksyon sa Mall of Asia Arena. Tampok dito ang mahalagang bakbakan na maaring magkaroon ng malaking epekto sa standings. Sa unang game 2:00 ng hapon, maghaharap ang Iran at New Zealand sa isang mahalagang matchup. Hawak ng Iran ang record na 5 wins at 1 loss. Kaya nasa magandang posisyon sila sa standings at determinado silang dagdagan pa ang kanilang panalo. Samantala, ang New Zealand ay nasa ika-4 na pwesto na may 4 wins at 2 losses. Kaya kailangan nilang manalo para mapaganda ang kanilang record at magkaroon ng pagkakataong umangat sa standings. Sa second game, 5:00 ng hapon, magtutuos naman ang Australia at Syria. Nangunguna ang Australia sa standings at nananatiling undefeated na may 6 wins, habang ang Syria ay nasa ika-6 na pwesto na may 2 wins at 4 losses. Dahil magkaiba ang kanilang sitwasyon sa standings, siguradong magiging mahalaga ang laban para sa dalawang koponan, lalo na para sa Syria na nangangailangan ng panalo upang makabawi at mapabuti ang kanilang posisyon. At sa huling game sa 8:30 ng gabi, lahat ng mata ay nakatutok sa Gilas Pilipinas kontra Jordan. Nasa ikalawang pwesto ang Jordan na may record na 5 wins at 1 loss, habang ang Gilas Pilipinas ay may 2 wins at 4 losses, kaya malaking hamon ito para sa national team. Kailangan ng Gilas na makuha ang panalo upang mapaganda ang kanilang record, umangat sa standings at mapalakas ang kanilang kampanya sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.